Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added unto you. Welcome back mga katiyad sa ating treasure marker analysis. Magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyad sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga katiyad ngayon na nasa Middle East na mayroong tensyon at kaguluhan, sana ay nasa mabuting kalagayan at ingat kayong lahat dyan mga katiyats. Meron tayong natanggap dito mga gandang markers gamit ang coconut tree at atin to umpisahan pag-analyze after tayo mag-shoutout. Alright, shoutout tayo kina Freddy Soriano, Seth Sarmiento, Cirilo Jaom, Ruel Tuluza. Shoutout din kay Ram Gaspar, kay Romulo Ferrer, Kawan Hart TV, Glenn Mario, UTQ Umbak. Shoutout kay Madan Canonico, Gilbert QB, Long Platero, Boyd Tilao, Arcadio Angkon, Rico Mausisa, Rogelio Cortez, shoutout kay Intensity, kay Lindsay Michelle Covers, kay Richie Sipada, Kawan Hart, User GB4 at kay Tating Nali Mansalay at sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shoutout sa lahat tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay mga katiyats, magandang buhay sa lahat. Maraming paraan ang mga Hapon sa pagbaon ng kanilang kayamanan at lingid sa ating kaalaman o marami nang nakaalam nito na ang mga niyog or coconut tree ay isa rin sa kanilang ginagamit na mga marker. Katulad na lamang nito, deformed coconut tree. Ibig sabihin ng deform, yung binago nila ang itsura nito. Kasi ang mga Hapon ay eksperto yan sa art ng bonsai. Ang bonsai ay yung kanilang iniba or binago ang hugis ng kahoy. Katulad na lamang ng pagbend, itong pagbend, pagbaluktot ng mga sanga. At hindi lang sa bonsai yan, pati na rin sa malalaking kahoy ay alam nila kung paano gawin ang pagbend or pagbaluktot ng mga ito para gawing palatandaan sa kanilang ibinaw na treasure. Kagaya na lamang nito, pwedeng Hapon ang gumawa niyan habang medyo bata pa ang punong yan. Okay, kaya ngayon sa ating episode na ito ay ang ating topic ay itong padala sa atin ni Katiats na mga marka sa niyog niya at ating itry pag-decode kung ito man ay isang remarkings ng mga Hapon. Ibig sabihin ng mga marka ay hindi yan noong panahon ng giyera kundi bago na. Okay? So ito yung mga litrato na kanyang pinadala sa atin. Atin ito bigyan ng kahulugan sa inline sa mga kahulugan ng signs for treasures na ibinaw ng mga Hapon gamit ang coconut tree marker. Sandali lang. Okay, so narito yung isang niyog na may maraming bilog-bilog na mga marka at sa baba nito ay deformed. Okay, ito ay may katagalan na rin ito, pero siguro ay hindi ito noong World War II. Nag-umpisa ang mga remarkings ng mga niyog. Ibig sabihin ng remarkings, merong pumunta dito na mga Hapon na treasure hunters noong dekada 80, 90. Yan kasing pinakamalakas na mga taon na pinakamaraming bumalik na Hapon dito para mag-treasure hunt, ang 80s at 90s. Okay, mga ganyang dekada. Noong 70s ay alam nyo na merong martial law, kaya hindi basta-basta makapag-hukay ang mga Hapon noon. At hindi sila basta-basta makapunta rito dahil kontrolado ang panahon na yon, ang 70s, ng martial law. Kaya alam nyo na kung sino ang nakakuha ng mga ginto sa panahon na yon. Okay, so ang remarkings ay pwedeng nangyari sa 80s, 90s nang bumalik ang mga Hapon at meron silang minarka na madalian lamang para hindi sila makita ng mga may-ari ng lupa. Kaya karamihan ng mga tatak dito ay mga bilog lamang. Meron silang dala na chisel na tubo para pangmarka ng bilog. Kaya kung
hindi na normal or hindi natural yung mga holes na nakita nyo sa punong niyog, pwedeng remarkings yan. At natural lang naman na ang niyog talaga ay magkaroon niya ng mga butas-butas dahil mayroong sakit ang niyog na ganyan. Pero kapag naramdaman nyo na kaiba na, so pwedeng pressure marker. Okay, tulad nito. Ang kahulugan ng maraming dots, ibig sabihin ay assorted, halo-halo na item ang nariyan. Okay, so hindi yan gold bars. So halo-halo lang. Pwedeng nilagay yan sa banga. Pwedeng nakalagay sa jar, ganyan. Pwedeng mga silver coins, copper coins, old coins na may halong mga gold coins ang nariyan. At sa ganito na klase, ang paghanap dyan ay dalawa lang. Either sa harapan niya or dito sa likuran niya. At ang distansya niyan, dumidistansya din yan. Kasi ang mga puno na yan ng niyog ay malaki na yan noong nagbaon sila. Kaya ang distansya niyan ay hindi masyadong malayo, 3 to 5 meters. So pwede kayong magtestig sa likod nito at unahin nyo lang ang kanyang harapan. Kung nakaharap man yan sa west, unahin nyo ang harapan na west. Kung wala, punta kayo sa kanyang likuran. Testig lamang ng 2 hanggang 3 metros. So 2 to 3 meters ang ating mga lalim ng pagtetestig. Okay, at dito pangalawang picture ni ka-TH ay triangle holes. Pwedeng man-made yan, pwedeng remarkings. Ang ibig sabihin yan ay mayroong 3 diyan na importanteng marker sa paligid. So pwedeng sa bandang west ay mayroong bato. Pwede rin sa bandang east ay mayroong kahoy. Or pwede rin na niyog pa rin na old coconut tree na of course malaman nyo na old coconut tree dahil hindi na namumunga. Hindi na namumunga ang mga niyog nung kapanahonan pa ng giyera kasi mas matanda na yan. At yung kanyang mga dahon ay kukunti na lang sa itaas. So yan mga palatandaan at siya ay medyo payat na klaseng puno. At ano bang makikita nyo sa mga markas sa mga old coconut tree? Karamihan yan ay pako. Pako na malaki na copper. Kapag merong ganyan, treasure down or below the pako. Sa baba, kung saan nakaharap ang pako, doon mag-okay. So itong triangle, nagsasabi siya na meron sa 3. Pwedeng sa kanya, pwedeng sa puno na ito, pwedeng sa kanyang harapan, or kung may bato sa kaliwa na may marka, ay pwedeng narito sa baba ng bato. So triangulation, tingnan nyo ang anong naka-triangulo sa puno na ito. Okay, yan ay bago pa lamang ito na butas. So yan ay remarkings. Okay. Ngayon, kung nasa harapan ng item, bilangin nyo ang haba ng puno na ito. Ito yan. Sukatin nyo yan. 1, 2, 3, 4, 5. Kung pang 5 metros yan, galing sa lupa, ang taas ng marka ay 5 meters galing sa ground. Ibig sabihin yan ay 5 meters din ang layo. Galing sa kahoy, papunta sa kanyang harapan. So yan lang, sukatin yung mga ka-TH ang taas ng triangulation dots na yan. Sabihin natin ay 6 meters ang taas niyan. So punta kayo sa harapan ng kahoy ng punong niyog na yan, 6 meters. Okay, so doon magtisdig. Yan ang ating basta't nasa itaas itong mga marka. Yung pinakita ko noon sa inyo ay series of holes. Galing yun sa pinaka-ground hanggang sa taas. Nagaganyan-ganyan yun, di ba?
Nakikita nyo yun mga katiyats na merong ganyan series of holes na uniform pataas at umabot yun hanggang 8 meters ang taas. Kaya hindi na yun normal kasi series sunod-sunod at in straight line yung mga holes, kaya yun ay remarkings, marker for treasure. Kagaya nito triangle, kung mag-ikot kayo dyan sa inyong lugar sa lahat ng puno, tingnan nyo kung meron pang ibang naka-triangle na dots. At kung wala, ibig sabihin nag-iisa lang ito, so pwedeng remarkings talaga ito. At pwede nyong subukan pag-ukay ang harapan yan. Sa sinabi ko kanina kung anong taas ng marka galing sa lupa, yun din ang layo or distance ng inyong test dig. Okay, last picture tayo. Ito, deformed coconut tree din ito. At mukhang matanda na tong niyog na ito. Pero itong marka dito ay mukhang ano pa rin yan. Remarkings pa rin yan. Siguro 1980s. 1990s ang marka na yan. Okay, so hindi tayo makasigurado kung hapon talagang gumawa niyan. Pero kung hapon, magpahiwatig yan na merong nakabaon na very special item. So meron siyang ano to, parang ano to diamond, at merong guhit sa gitna, meron din dito. Kaya pwedeng ito yung tinuturo niya. So dalawang guhit, pwedeng dalawang hakbang o 2 metros ang layo papunta rito sa southeast. So southeast. Ayan, so mag-test dig kayo dito sa 2 or dagdagan nyo lang 2 to 3 meters kung saan naka-point dyan. Naka-point yung linya. Okay, pwede talaga itong marker for treasures kasi naka-diamond siya at inukit yan at pwedeng remarkings. Okay, at kung wala dyan, dalawa lang ang puntahan dito. Kung wala dito sa number 1 ay punta na kayo sa harapan niya. Ganon din, 2 hakbang or 2 meters in front at mag-test dig pa rin. Okay, test dig. Ibig sabihin, huwag tapusin ang hukay. Ang paghukay, huwag laliman hanggang 2 to 3 meters lamang ang lalim ng ating mga testing holes. Okay, huwag masyadong magpatuloy kung walang makitang magandang mga markers sa ilalim ng lupa or mga signs o mga bagay na gawa ng tao tulad ng buti, jars, palayok at mga plato na kapanahonan ng hapon. Okay, so maganda rin ito, magandang mga ano ito. Meron tayong idagdag dito. Ito yung example ng peephole. At ito rin ang example ng puno na talagang 100 years old na mahigit. Patay na yan. Wala nang dahon ng puno na yan. Yan na natira. So, peephole siya. So, kapag ganito, ay dito lang talaga yan sa harapan. Kung saan nakaharap ang peephole. Okay, kaya dito mga katiyats, example ito ng isang legit marker na gamit ay coconut. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless you all. At ingat kayong lahat mga katiyats.